Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bistado ang iligal na bentahan ng bato at iligal na kidney transplant na kinasasangkutan ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Sinalakay ang isang bahay sa Bulacan kung saan nasagip ang ilang pinagdodonate ng bato, kabilang ang ilang doon lang nagpapagaling. Ang isa sa mga biktima, binayaran lang ng 2,000 piso kahit pinangakuan ng 200,000 piso. 3 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Wala nga ako ng cellphone. Patay lahat ng cellphone. Agad pinasok ng NBI-NCR ang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan, lugar kung saan umuno itinatago ang mga biktima ng organ trafficking. Sa ikalawang palapag ng bahay, nasagip ang ilan pang mga naoperahan na at mga ooperahan pa lang sa bato o kidney. Ikaw yung bagong opera? Ano pangalan mo? Taga-NBI. Ikaw ang bagong opera? Ay, hindi po. Relax lang ha. Na-recover din ang ibabayad sana sa mga nagpapagaling sa kidney transplant. Nabisto ang hideout dahil sa tip mula sa isang impormante. Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So, itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuha na ng organ. Nung na-establish nga natin na meron talagang lugar na ina-house itong mga traffic victims, ay nag-coordinate tayo sa DSWD. 3 ang arestado habang 9 naman ang nasagip. 4 sa kanila na operahan na. Nagre-recruit po sila sa isang Facebook group. Kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. Most of them Filipino. Yes. But meron pong information kaming nakuha na may foreigner din. Andun po sila ng 3 to 4 months. Inclusive na po doon lahat ng procedures, like for example yung pagko-cross-match nila doon sa kanilang recipient ng kidney and yung pagpapagaling nila matapos silang operahan. Ang mga na-arrest ng suspect, nagbenta rin ng kanilang kidney dahil sa matinding pangangailangan. 20 kidney transplant na ang na-facilitate nila sa loob ng 1 taon. Mga naging recipient po. Mga kliyente ninyo, Yes po. Meron pong mga profesyon. politiko wala. Meron na din po. Anak ng politiko po, nakilala din po. May pagsisisiman po ako, pero ang tinignan ko na lang po dito is para po nga sa mga anak ko. Dahil gagawin ko po lahat para sa 2 anak ko. Ayon sa NBI-NCR, ang pinaka-modus daw ng grupo ay pinagpapanggap nila ng mga kasambahay ng mga kidney recipient ang kanilang mga magiging kidney donor na na-recruit na matagal na rin nila itong mga kasama para payagan silang makapasok sa loob ng ospital at maisagawa ang kidney transplant. Ayon sa NBI, isang head nurse daw ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI ang lumalabas na utak ng grupo. Doon siya nakakuha ng mga customers. Dahil may access po siya sa mga listahan, mga nakapila ng mga tao na nangangailangan ng kidney transplant. Yes, sir. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng NBI ang iba pang mga medical professional na sangkot sa kidney for sale scheme. So far po, ang na-identify sa sinumpaang salaysay ay 3 na doktor. Ang 20 anyos na nakuhanan ng kidney, dobleng sakit ang nararamdaman ngayon. 2,000 piso lang daw kasi ang ibinayad sa kanya. Malayo sa pangako na pang-enroll niya sana sa pasukan. Magkano ang pinangako sa inyo? 200 po. 200,000. Tsaka gipitan lang po. Sabi po kasi nila okay lang po pag nawala po yung isang kidney. Nasampahan na ng reklamong Expanded Anti-Human Trafficking Act ang 3 na aresto at head nurse ng NKTI na at large pa rin hanggang ngayon. Matindi ang penalty nito. 20 years imprisonment and a fine of 1 million up to 2 million pesos. So, non-bailable this is non-bailable. Kinumpirma ng NKTI na empleyado nila ang nurse na binanggit ng NBI. Gumugulong na nila ang sarili nilang investigasyon sa issue. Dagdag nito, tanging lehitimong transaksyon lang kaugnay ng organ donation at transplant ang kanilang kinikilala.
Ang ganitong bentahan hindi na bago dahil may ganito ring isinawalat noong 1999 sa Peabody winning eyewitness documentary ni Jessica Soho na Kidney for Sale. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ipinasilip ng Senado ang detention room kung saan dadalhin si Mayor Alice Guo at kanyang mga kaanak kapag naaresto o sumuko na sila. Sabi naman ng Senate President, pwede pang humiling ang alkalde na mapalaya sakaling dumating siya sa pagdinig. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang magiging detention room o pagdadalhan kay suspended Banban Mayor Alice Guo. Oras na mahuli o sumuko siya sa Senado. Kasunod ng inilabas na arrest order laban sa kanya. Di aircon ang silid na dating daycare ng Senado. May 3 single double deck na kama. May water dispenser, banyo at lababo. Wala ring rehas kaya sabi ng OSAA, hindi ito kulungan. May aircon nga eh. Yung iba nga wala nga aircon, comfortable naman sila eh. Electric fan lang, di ba? And may toilet and bath naman dyan, may water. I think depende sa ano mo, sa standard mo. Kung hotel type, hindi siya hotel type. Pinaaresto ng Senado si Guo at kanyang umano'y mga magulang at mga kapatid at ilan pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa pagkakasangkot niya sa iligal na pogo. Hindi man daw mala hotel ang ganda ng detention facility na ito, tiniyak naman ng USAA na magiging komportable rito sa Guo sa oras na ilipat siya dito. Pero bawal siyang gumamit ng anumang uri ng gadget gaya ng cellphone at kung gagamit siya ng cellphone, kailangan ito ay supervised at cellphone mula sa Senado. Bawal ang bisita maliban sa immediate family at abogado. May visiting hours din. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sakaling dumating si Guo sa Senado, pwede raw itong humiling na mapalaya siya. Kung makukumbinsin niya yung komite, si Senator Risa, na hoy, nagkataon lang na ganito pero mag-a-attend na ako, nangangako ako. Mayor ako, you can release me on my own recognizance, kilala ko sa komunidad, kung papahintulutan ng komite, walang dahilan para hindi ko rin pahintulutan yan. Sa ngayon, wala pang paramdam sa Senado ang kampo ni Guo kung susuko ang mayora. Pero tiniyak daw ni Guo na nasa Pilipinas lang ito. Kinukumbinsi naman daw ng kanyang mga abogado na magpakita na ito sa Senado. Pero matindi raw ang mental anxiety nito. Kasi nga, ang ano nga niya, yung trauma niya talaga, paulit-ulit naman yung trauma niya, tsaka yung kanyang emotional problems, physical conditions niya. Dahil nga, because of the Senate hearings, na-expose siya sa cyberbullying at saka sa mga bashings. Ginawa niya itong kasinungalingan, ginawa niya itong pagpepeke ng kanyang identity, tumakbo siya sa public office knowing na hindi siya Pilipino. So dapat handa siya sa ganitong backlash. Ang NBI tumutulong na sa USAA sa paghahanap kay Guo. Pinagsabihan ko na ang aking Region 3 commanders na mag-conduct na ng makatulong kami sa Senate sa paghahanap kay Mayor Guo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nag-high ng courtesy resignation ang 5 opisyal ng Department of Education. 3 araw po yan bago ang opisyal na pagpalit ni Senator Sonny Angara kay Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Yan at iba pang magiging pagbabago sa DepEd sa pagtutok ni Joseph Moro. 5 opisyal ng Department of Education o DepEd ang naghain ng courtesy resignation kabilang ang Chief of Staff ni outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte na si Michael Poa. Sa July 19, epektibo ang kanilang pagbibitiw kasabay ni Duterte para bigyang pagkakataon si incoming Education Secretary Sonny Angara na pumili ng mga tao. Hindi naman minamasama ni Angara ang mga pagbibitiw. Kasalukuyan na raw sila naghahanap ng kapalit sa mga nag-resign na opisyal. These are appointees of, ito yung mga appointee ni Vice President Sara, Chief of Staff niya, at malamang dadalhin din niya sa Office of the Vice President. Sir, with the 4 or 5 officials na nag-resign, meron na ba kayong ipapalit sa kanila? Naghanap kami ngayon. Sa Huwebes pa sila magpupulong ni Duterte kasabay ng formal turnover
At sa Biyernes naman siya manunumpa sa tungkulin sa harap ng Pangulo. Pero tapos na siyang makapulong ang mga undersecretary, mga assistant secretary at mga regional directors ng DepEd. Ako willing to work with anyone ako eh. Hindi naman to political position, di ba? So gusto natin, yung pag-appoint sa atin, gitnang-gitna ng taon, pasukan na, budget season na. So dapat ready tayo yung mag-a-adjust, hindi sila. Kabilang sa tututukan ni Angara ang K-12 program na layon sanang bigyan ng mas maagang kasanayan ng mga estudyante para makapagtrabaho na sila kung gugustuhin matapos ang senior high. Poor implementation ng K-12 so far. So one of our marching orders from the President is improve the implementation. Yung facilities, yung curriculum, yung lack of accreditation for our TechVoc graduates. Kaya yung mga employers, hindi nila alam ano yung tinapos nito. May degree nga siya, pero ano yung actual skills niya. Pinag-uusapan pa naman kung papayagan muli ang mga class decor na ipinagbawal ni Duterte. Hindi naman hihingi si Angara ng confidential fund para sa DepEd. Pinaghahandaan din ang pasukan hindi lamang ng DepEd kundi ng ibang ahensya lalo't tag-ulan na. Sa mas makabagong command center ng MMDA, hindi lamang mga daloy at sagabal sa trapiko ang mababantayan. Ang monitoring center na ito ng MMDA may kakayanan na mag-monitor ng lakas ng ulan at mga lugar na posibleng bahain. Ayon sa MMDA, pwede itong maging backup doon sa monitoring center ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa Quezon City sa oras ng sakuna. Yan po ay nagme-measure ng tubig na bababa sa Metro Manila galing po sa bundok ng Sierra Madre at sa Marikina watershed. It's either or. We want that kind of connectivity between one center to the other. Yeah. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Problemado ang ilang Meralco customer sa kung saan kukuha ng pambayad sa kanilang bill ngayong Hulyo. Biglang sipa kasi ito dahil sa mahigit 2 pisong taas singil. Nakatutok si Maki Pulido. Lahat na ng pwedeng tipirin sa paggamit ng kuryente, ginawa na ni Alona. Ang dating nasa sala namin, ang electric pa namin 2. Ngayon, isa na lang yung ginagamit namin. Papatay na lang agad namin pagka wala yung tao. Hindi na kami nagbubukas ng kahit sa gabi nga. Dahil dito, mula 392 kilowatt-hour na konsumo, bumaba ito sa 347. Pero laking gulat daw ni Alona na pagdating ng kanilang Meralco bill ngayong Hulyo, mas mataas pa rin ng 345 pesos ang kanilang babayaran. Ngayong buwan, may 2 pesos and 15 centavos na taas singil ang Meralco. 11 pesos and 60 centavos per kilowatt-hour ang kalalabasang electricity rate niyan para sa kumokonsumo ng 200 kilowatt-hour. Problemado rin daw si Lola Clarita kung paano babayaran ng Meralco bill na umabot sa higit 6,000 piso. Kapos na kasi ang pera dahil kailangan ding bumili ng maintenance medicine nilang mag-asawa. Hirap talaga ma'am, sa totoo lang. Minsan nga yung bigas pa namin kung ano-ano na lang ginagawa namin para lang makasurvive. Kahit ano pang gawing pagtitipid, mataas pa rin ang babayaran, sabi ng Power for People Coalition. Kung titignan ang inyong electric bill, 40 to 50% ng babayaran ay generation charge. Ito yung pinambili ng mga power generators ng isusupply nilang kuryente na pinasan nating mga consumer. Higit sa kalahati ng kuryente ng Pilipinas galing sa coal-powered plants at nang sumipa ang presyo nito sa world market, consumers ang nagbayad. Nang magkulang pa ang kuryente dahil sa pagkasira ng ilang coal plants nung kasagsagan ng tag-init, sumipa ang bentahan sa spot market kaya't mataas ang binabayaran natin ngayong generation charge. Hindi tayo ang may kasalanan doon sa force outages, mga korporasyon, mga may-ari ng mga coal plants, pero tayo ang pumapasan ng epekto. Sabi ng Power for People Coalition, wag naman kasi dapat ipasa lahat sa consumer. Dapat daw may straight pricing contract kung saan nakasaad na kung magkano ang bentahan. At kung biglang magmahal ito, dapat sagot ng negosyante. Kung ano yung inilagay mo sa kontrata na presyo ng kuryente, yun lang dapat. Wala ka nang ipapasa na iba pa. Kasi ang nangyayari, tinatago nila yung real cost na nakadepende kung paano nila inaangkat, magkano nila inaangkat ang mga sources ng electricity. Sabi ng Energy Regulatory Commission, pinapayagan ng pass-through mechanism sa fuel cost dahil binibili lang din ng power generators ang fuel sa world market. Bihira raw ang straight pricing o fixed contract. Pero binabantayan naman daw nila kung ano lang ang pwedeng ipasa sa consumers. Sa inisyal naman na datos ng Philippine Rural Electric Cooperative, 2 to 3 pesos per kilowatt hour ang taas singil sa ilang probinsya.
probinsya sa Region 1, 2, 6 at 7. Ikakarga na ang generation charge na naka-installment hanggang Setyembre. For the month of July po, babalik na po tayo doon sa rate natin, tapos idadagdag po natin yung hindi po natin nakolekta noong June. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralang isabay sa isang aktibidad kasama ng mga kaalyadong bansa ang susunod na resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kasunod pa rin yan ng agresibong pagharang ng China sa nakaraang misyon. Nakatutok si Chino Gaston. Di na nasundan ang resupply mission na ito noong June 17 mula nang gipitin ng Philippine Navy ng 8 Chinese Coast Guard rubber boats, small craft at 3 missile boats ng China. Stop! This is our territory! Winasak ng mga Chino ang mga rubber boat ng Pilipinas at nasugatan ang isang sundalong Pinoy. We are going to do the RORE as routinely and as possible, but we'll wait for the National Maritime Council to give us the appropriate guidance in terms of timing, in terms of other issues, and the DFA and the NMC. May target date? Wala pa. Kaya ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre nabubuhay sa huling supply na inairdrop noong unang bahagi pa ng Hunyo. Sapat pa yan sa ngayon ayon sa AFP. Pero pinag-aaralan na nito ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa para isabay ang resupply mission sa isang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa ganyan, sabay-sabay naglalayag ang mga barko o nagpapatrolya ang mga eroplano ng mga kaalyadong bansa gaya ng US, UK, Australia at Japan. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Tinanong namin ukol dito ang US Embassy. Ayon sa kanilang tagapagsalita, bilang kaalyado ay nakikipagtulungan ang Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang mga issue. Sa pulong kanina nina AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Brown, natalakay ang susunod na balikatan exercises at ang nakatakdang pirmahang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA. It will also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the GSOMIA and other matters in terms of our partnership with the US. Samantala, mananatili sa North Luzon ang mga medium-range capability missiles ng US na patuloy na inaaral gamitin ng mga taga-Philippine Army Artillery Regiment. Sa kabila yan ng pag-alma ng China at Russia sa pananatili ng US missiles sa pangambang sila ang tinatarget ng mga ito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso at patalbugan sa red carpet with a cause. Ganyan ang inaabangang pagsasama-sama ng biggest and brightest stars sa GMA Gala 2024. Todo ng paghahanda lalo't 4 days na lang bago ang event. Makichika kay Aubrey Carampel. All hands on deck na ang lahat ng organizers and suppliers for the biggest celebrity event of the year. Nadadaluhan ang Kapuso at Sparkle Stars who are all preparing to get dressed up to the nines. Sa ginanap na pre-gala dinner, nag-share na ng kanilang unforgettable gala moments ang ilang Sparkle Stars. Gaya ni Isabel Ortega na babawi raw this year dahil absent noong nakaraang taon. Nasa Comic-Con kami. O, sa ibang bansa? Sa ibang bansa kami. Ay, ano pa? First day. First day was pero pinapanood ko lahat sa live. So, feeling ko may ibubongga mo ngayon. Last year. Si Barbie na one of the best-dressed stars last year, looking forward na rin sa mga magaganap sa Sabado. Sobrang saya ng gala na yun, in fairness. Kasi di ba, yun yung first time na nakapag-invite tayo ng ABS. Yes. So parang, di ba, ang saya kasi ang dami na natin nandun, hindi ang dami natin sineselebrate. Yung bonding ng mga friends, mas involved na yung mga artists sa main program. Yun. So, yun ang aabangan natin. At syempre, hindi rin daw mawawala ang mga Marites moments. Ito, nakita ko. Kilala mo ito? Hindi daw sila, pero sabay kumaya. Oh my God! Sino yan?
Ang GMA Gala na nagsimula noong 2022 ay naging yearly tradition na ng GMA Network para pagsamasamahin ang lahat ng mga kapuso, pati na rin ang ilang industry partners sa pangunguna ng Sparkle GMA Artist Center. Isa rin itong fundraising event para sa GMA Kapuso Foundation. It's a time also that GMA wants to give thanks to everyone and acknowledge how important everyone is. Ilang buwan din ang ginagawang preparasyon katuwang ang ilang mahuhusay na creatives mula sa events industry. Ang kilalang floral and events designer na si Gideon Hermosa ang muling naatasang mag-style ng event for 3 years in a row. For this year's theme, we're doing something modern and futuristic. So it's different from last year. Ang nice print photography naman ang kukuha ng photos and videos para i-document ang event. We really make sure that we deploy the right number of people. Hindi po tayo nagtitipid doon because we want to make sure that everything is captured completely and properly. Naghahanda na rin ang venue na Manila Marriott Hotel, pati na ang mga pagkain na isi-serve sa guests and attendees. Siyempre, kaabang-abang din daw ang inihandang program at production numbers mula sa Kapuso performers. We want this event to be very elegant. It's going to be a bit of a surprise, but we want to leave an impression also after the gala. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Tumambad ang iba't ibang gamit pangsugal sa sinalakay na resort sa Puerto Galera na eksklusibo umano sa mga dayuhan. Iniimbestigahan ng NBI ang impormasyong posibleng may iligal na pogo roon, bagay na itinanggi ng kanilang alkalde. Mula sa Calapan City, Oriental, Mindoro, nakatutukla si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Pia, ayon sa NBI Mimaropa, itong raid ay bunga raw ng isang intel report sa kanila. At sa paggalugad ng operatiba, tumambad sa kanila yung mga mahjong table at iba pang mga uri ng baraha, pati na yung mga betting chips. Sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro, natunto ng NBI Mimaropa ang target na resort noong Sabado ng gabi. Nang galugari ng mga kwarto, tumambad ang ilang gambling paraphernalia na samsamang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal ng pasukin ng resort, pero may 40 foreign nationals na dinatnan. Nakapagtataka, parang natip-off ng operation dahil wala mga tao that not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually, yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, taong 2019 nang buksan ng resort na pag-alaman ding eksklusibo ito sa mga dayuhan. Karamihan ay mga Chinese. Bukod sa mga gamit pang sugal, nakita rin ang mga laptop at SIM cards. Ayon sa NBI, isang dayuhan ang may-ari ng resort. He is Chinese descent pero nung tininan namin yung passport na sir, American pala siya, national. Tumanggi nang magbigay ng kanyang panig ang resort owner. I don't have any comment. You don't have any comment, sir? Yes. Ang sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Pero ikinagulat ito ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan. Naninindigan siyang walang pogo sa kanilang lugar. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo ang mga resort talagang meron niyang ping-pongs, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now, hindi pa natin napatunayan niya na pogo nga talaga yung mga nandun. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Yun nga lang, ang mga umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. Isinailalim na sa inventaryo ang mga nakuhang gamit pang sugal sa resort na bahagi ng proseso ng investigasyon. Piya, sa huling impormasyon na ibinahagi sa atin ng NBI Mimaropa, kaninang hapon lamang ay nakapagpiyansa na itong may-ari ng resort. Pero pagtitiyak din nila na nakamonitor pa rin sila doon sa establishmento bagamat hindi ito ipinasara. Piya. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Umaapela na ng tulong ang ilang taga Mindanao dahil sa mga hindi pa rin humuhupang baha. Ang ilan sa kanila natutulog na sa kalsada, palengke at terminal. Nakatutok live
si Jestoni Humamil ng GMA Regional TV. Jestoni. Emil, unti-unti na sanang humupa ang baha kahapon dito sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ngunit tumaas na naman daw ito ulit dahil na naman sa pag-apaw ng ilog. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, ganito nakataas ang bahang naranasan sa Barangay Kangguan sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Ang mga pinamiling pagkain, isinilid na sa styrofoam para di mabasa. Ang ilang bata, sumusuong na sa mataas na baha. May mga sinasakay na rin muna sa planggana. Maraming mga istruktura rin ang nalubog sa baha sa bayan ng Pagalungan. Di nakaligtas pati munisipyo, police station at paaralan. Sa datos ng MDRRMO Pagalungan, mahigit 11,395 na pamilya ang apektado. May napaulat na ring nasawi matapos umanong malunod. Ganito pa rin ang sitwasyon ngayon dito sa ilang barangay sa Pagalungan, Maguindanao del Sur matapos binaha. Nanawagan ngayon ng tulong ang mga residente kagaya ng bigas, trapal at tent at iba pa mga gamit dahil ang iba sa kanila ngayon ay sa gilid muna ng kalsada nanunuluyan dahil baha pa rin sa kanilang mga bahay. Ang ilang residente nga nasa gilid ng kalsada na pansamantalang natutulong. Si Amir Paglas, buhat-buhat na ang senior citizen na ama. Nasa mahigit 300 na pamilya naman ngayon ang nananatili dito sa public market ng Pagalungan na ginawang temporary evacuation site. Saan kayo natutulog, ma'am, paggabi? Sa sahig lang? Oo. Ano yung pangangailangan ninyo ngayon dito, ma'am? Pagkain. Pagkain. Sa gilid ng kalsada na rin natutulog ang mga binaha sa Dato Muntawal. Ang ilan, kasama pa ang kanilang alagang hayop. Siguro sa lahat ng taon, isang bisis lang kasi siguro kami hindi ganito na dito sa labas. Bukas lahat. Bukas lang. Tapos hindi kami gabi hindi kami makatulog dahil sa tunog ng sasakyan. Sa tala ng PDRRMO Maguindanao del Sur, umabot sa 68,553 na pamilya ang apektado. Patuloy ang damage assessment ng opisina. Sa ilang bahagi ng Barangay Baliwasan, Zamboanga City, hanggang leeg pa rin ang baha. Ilang fishing vessel din ang sumadsad sa baybayin ng Barangay Kawit. Hindi rin makabiyahe ang malaking bangkang ito. Sa Barangay Pamukutan naman, nagsagawa ng retrieval operation dahil sa 2 bahay na natabunan ng landslide. Maswerteng nakaligtas si Carmelita, kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit nasawi ang kanyang asawa at 10 taong gulang na anak. Pwede mo ayuda ko na bibenta sa mga kakit na korason na ayuda ka naman. Pwede punin na lugar ka di may marito pati anak. Wala na ring buhay nang matagpuan ang labi ng isang ina at batang anak na lalaki sa sitio Anuling. Ayon sa ZCDRRMO, 6 na ang naitalang nasawi sa lungsod. Kasi kami esfuerzo, we will have to address this together with Adi Sangguniang Palaso si pwede makita si ordinansa para relocate kita no itya ng otro community, ang mga community. Pahirapan na rin ang pagtawid sa ilog ng mga taga-Barangay Carmen sa Davao City. Sinira kasi ng rumaragas ang ilog ang kanilang tulay na gawa sa kahoy. Emil, sa ngayon tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga binaha dito sa Pagalungan. Ngunit ayon sa MDRRMO, kulang pa rin daw ito kaya nananawagan sila sa gustong magpaabot ng tulong na makipag-ugnayan sa kanila. Emil. Maraming salamat, Jestoni Humamil ng GMA Regional TV. Sa mga kapusong may pasok sa trabaho o di kaya ay may nakaplanong lakad, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil posibleng magtuloy hanggang weekend ang pag-ulang idudulot ng 2 weather system na umiiral sa bansa. As of 3 p.m. kanina, nasa 255 kilometers east ng Surigao City, sa Surigao del Norte ang low pressure area ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero sakaling lumakas, tatawagin itong Bagyong Butchoy. Sa track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa northwestward ang LPA sa mga susunod na araw. Posible rin itong tawirin ang Bicol Region at silangang bahagi ng Mimaropa. Patuloy nating i-monitor yan kaya umantabay po sa mga update. Ang southwest monsoon o habagat naman umiiral at magpapaulan pa rin sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay may ulan na sa Barm at ilang bahagi ng Davao Region. Sa hapon, may malalakas na ulan na partikular sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. May heavy to intense rains din sa Central Visayas sa umaga pa lang
At magpapatuloy po yan sa hapon hanggang gabi sa halos buong Visayas. Ganyan din po sa malaking bahagi ng Luzon. At sa Metro Manila naman, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa umaga pa lang. May malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi. Kaya doble ingat mga kapuso, lalo na sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Apat pang taon sa pwesto, 5 mahalagang hamon, 6 na araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Tatalakayin naman natin ang mga pogo sa bansa na gustong ipagbawal ng ilan dahil may mga nadadawit sa iligal. Paano nga ba tinutugunan ng gobyerno ang sanga-sanga ng issue dahil sa pogo? Babala po, sensitibo ang ilang video na inyong mapapanood sa special report ni Salima Refran. Kabi-kabilang operasyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na sangkot sa iligal na mga gawain. Ang online gambling para sa ibang mga bansa naging pugad na pala ng karahasan at krimen. Nitong mga nakalipas na buwan, nabunyag ang mga insidente ng torture sa loob ng ilang POGO. Illegal detention, prostitution, pati na pagkakasangkot sa mga online scam. Ang sabi kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sa mahigit 400 POGO na nakansela na ang mga lisensya, halos 100 pa rin ang patuloy na nag-ooperate. Pero paano nga ba naikukubli ng mga POGO ang sari-saring krimeng ito? Sabi ng PAOK, bukod sa napag-aralan na ang mga kahinaan ng sistema sa bansa, napasok na rin ang kanilang impluwensya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May pera. And once you have resources, the next thing you will look for is connection. Paano ako magkaka-power? And maybe, and that's maybe, siguro kung uupo ako sa isang posisyon, magkaka-power ako and authority. So whatever you do, well, untouchable ka na eh. Ganito ang inungkat ng Senado sa kanilang investigasyon matapos salakayin ng otoridad noong Marso ang Zunyo One Technology Incorporated. Ito yung higanting compound sa Bamban Tarlac na may luxury villas at Olympic-sized swimming pool pa. Pero mas naging kontrobersyal ang pogong ito nang lumabas ang pangalan ng kasalukuyan at ngayon suspendidong mayor sa mga dokumento ng pogo. Sentro ngayon ng investigasyon si Mayor Alice Go para yan sa umano'y koneksyon niya sa pogo at mga iligal na aktibidad dito. Maging kanyang tunay na pagkatao na uungkit na rin. Dito sa bayan ng Bamban, mahirap na hindi makita yung mga naglalakihang building dito sa Baufo Compound na nasa likod lang ng munisipyo ng Bamban. Ang lupang ito, pag-aari raw noon ng mayora na ginamit niyang kapital sa negosyo. Lumaki po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Kabilang din sa pinakamalaking pogo na sinalakay ng otoridad ngayong taon ang Lucky South 99 sa Purac sa Pampanga. Ang mga operasyon laban sa mga pogo na isagawa sa tulong ng mga dating biktima nito. Kasama sa mga operatiba si Bea, isang Pinoy na biktima rin ng pagmamalupit at trafficking na na-rescue pa mula sa tinaguriang scam city sa Myanmar. Yung nangyari sa akin, hinahangad ko na hindi na mangyari sa iba. Interpreter naman ng Chinese na si Shin na nailigtas mula sa pananakit at forced labor sa isang pugo sa Pasay. I don't want another Chinese has same experience like me. So I want to help. Mula 2023, 17 ang mga reklamo ang naihain na may kaugnayan sa Pogo. 8 ang dinidinig pa sa piskalya, habang 9 ang naisampa na sa korte. Isang Chinese Pogo operator naman ang sinintensyahan ng 20 taong pagkakakulong at pinagbulta ng 1 milyong piso matapos mahatulang guilty para sa kasong human trafficking.
May case build-up kami dito para yung ma-preserve ang credibility ng ebidensya at hindi lamang hanggang piskalya ang kaso. Habang sumisingaw ang mga issue laban sa mga pugo, mas lumalakas naman ang mga panawagang tuluyan ng iba ng mga ito. I'm willing to recommend to the President na wag na ituloy yung pogo. The cost and particularly social cost of pogos are quite high. Pero wala pang malinaw na polisiyang administrasyon kung ipagbabawal na ba ang mga pugo. Ngayong Hulyo, sabi ng Pangulo, nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2022, sinabi na noon na kung nais talagang alisin na mga pogo ay dapat gawin na ito habang hindi pa nakasandal ang bansa sa ambag na mga ito sa ekonomiya. Pero habang wala pang direktiba ang Pangulo, sabi ng PAOK, maaari namang umaksyon na ang mga lokal na pamahalaan. Linisin na po nila yung mga lugar nila, yung mga lokal po nila, yung mga probinsya, yung mga city nila, dito sa mga pogos na ito. Kasi sila naman po, nalalaman naman po nila yan kung talaga nagdudulot ng magandang kabuhayan ito sa lokal nila. Tutulungan namin po sa national. Willing po kami tumulong sa kanila para masugpo po itong problema. Ano man ang maging desisyon ng pamahalaan sa kapalaran ng mga pogo sa bansa, sana'y sa pagtimbang doon sa ambag nito sa ekonomiya kontra sa kaligtasan at seguridad ng bansa ay isaalang-alang ang tunay na kapakanan ng mga mamamayan. Mula rito sa Bamban sa Tarlac, para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Nagpahayag ng suporta ang ilang ahensya ng gobyerno sa panukalang ipagbawal na sa bansa ang pogo. Seryosong national concern na nga ang turing dyan ng National Security Council. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Para sa NSC, very serious national concern ang turing sa pogo. We have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and pogo facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., which to us has become a very serious national concern. All the red flags are already there. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, nagpahayag ng suporta ang mga ahensya ng gobyerno sa panukala para sa pagban sa pogo. Ayon sa Department of Finance, mahigit 180 billion pesos ang nawawala sa bansa sa isang taon dahil sa negatibong imahe ng mga pogo. Mas malaki kaysa sa benepisyo nitong aabot lang sa halos 167 billion pesos. We have, for instance, yung foregone investment due to crime. We also have foregone revenues from tourism because basically because of that that negative negative picture of having pogo activities in the Philippines may in fact affect the tourism industry. Sa isa namang open letter, nanawagan ng ilang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos na utusan ng PAGCOR na kanselahin lahat ng lisensya ng mga pogo na ang mga tumataya ay taga-China. Illegal daw kasi ang anumang uri ng sugal sa China. Labag daw ito sa regulations ng PAGCOR na nagbabawal na ma-access ang anumang gaming website sa Pilipinas sa bansang nagbabawal ng sugal. Somebody is making a lot of money. But we've got to stop it. Linuloko natin sarili natin. And if you are the president, this is the moment, this is the specific circumstance that the president should step in. Kasi yung mga tao sa baba, now PAGCOR is under the office of the president. He has to stop it. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tinuldukan na ni Kylie Padilla ang usapin tungkol sa real status ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. Yeah, single or ready to mingle? Taken?
Non-showbiz daw ang partner ni Kylie. Happy daw siya dahil naipapakita niya ang kanyang authentic self at mas nababalanse na rin ang kanyang showbiz at non-showbiz life. Pag-amin pa ni Kylie ang partner niya ngayon ang kasama niya sa Japan trip noong April. Ang kanya raw natutunan sa kanilang relationship. And it taught me to just trust myself more, talaga, and not be too scared to be myself. Iaakyat sa Court of Appeals ng kampo ni na Representative Franz Castro at Satur Ocampo ang hatol na guilty sa kanila ng Tagum RTC. Kaugnayan ng paglalagay umano sa panganib sa ilang kabataan na isinama sa isang solidarity mission para sa mga lumad. Nakatutok si June Veneracion. Hindi ako nakahandang makulong, no, dahil alam ko na nasa tamang nasa tamang direksyon. Tugon niya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa hatol na guilty ng Tagum Regional Trial Court laban sa kanya, kay Satur Ocampo at 11 pa. Para yan sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Matapos umanong ilagay sa panganib ang ilang minor de edad sa isang solidarity mission para sa mga lumad sa Davao del Norte noong 2018. Balak nilang iakyat sa Court of Appeals ang desisyon, kabilang ang sentensyang 4 hanggang 6 na taon na kulong at bayad na 10,000 pisong civil indemnity at 10,000 pisong moral damages sa bawat isa sa 14 na minor de edad. Ang ating panawagan sana sa ating korte, no, na mabaliktad itong sitwasyon na ito. Nagugat ang kaso sa mga naganap patapos ipasara ang mga eskwelahan ng mga lumad sa Talaingod, Davao del Norte sa paniwalang breeding ground ito ng mga rebelde. Nagkasama naman ng solidarity mission ng grupo ni na Castro at Ocampo para umano tulungan ang mga paaralan at guro ng mga lumad. Ayon sa korte, may record na dinala ang mga bata ng kanilang guro sa dilim sa isang diligtas na daan at pinaglakad sila ng 3 oras para sa nasabing misyon. Sabi ng korte, maaaring nabaril sila ng militar o rebelde roon. Maaari rin daw na inatake sila ng mga hayop doon o nahulog sa bangin o nadulas sa madulas na daanan. Maulan ni daw noon, kaya basa, giniginaw at gutom na ang mga bata, kaya nalagay sa panganib ang mga minor de edad. Pagkatapos ay sinundo ang mga bata ng grupo ni Ocampo at Castro na sakay ng isang van bilang bahagi ng solidarity mission. Ayon kay Ocampo, sinabihan sila ng korte na may bisa pa ang 80,000 piso nilang piyansa hanggang hindi na re-resolba ang apela nila sa kaso. Kung may mag-attempt na arrestuin kami, wala silang basis. So malaya kami. At ang nakalayaan yun na gagamitin namin sa paglaban hindi lamang sa kaso na ito, sa paglaban para sa kapakanan ng ating mga katutubo at ibang mahirap na mamamayan. Ilang lumad na kasama ni na Castro at Ocampo ang humarap sa media. Galit na galit kami kasi hindi naman sina Satur Ocampo ang nag-bomb threat sa mga komunidad namin. Hindi sina Franz Castro ang nangaharas sa amin. Sila mismo ang tumutulong sa amin. Pero sabi ng militar, daan-daang ibang katutubo naman ang nagbunyi para sa hatol ng korte sa Tagum City, Davao del Norte. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinasasauli ng Finance Department sa Bureau of Treasury ang halos 70 bilyong pisong pondong hindi nagamit ng PhilHealth para magamit sa unprogrammed appropriations. Ang tanong ng ilang grupo, bakit di ibaba ang singil ng PhilHealth o dagdagan ang benepisyo? Nakatutok si Marie Zumali. Sa dami ng mga pasyenteng umaasa sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa kanilang pagpapagamot, lumabas na may sobrang pondo umano ang ahensya na aabot sa 89.9 billion pesos, perang hindi nagamit mula sa subsidy ng gobyerno. Ang pondong ito pinasasauli ng Department of Finance sa Bureau of Treasury sa bisa ng inilabas nilang Department Circular 003-2024. Alinsunod daw ito sa General Appropriations Act for 2024 para mapondohan ang mga unprogrammed appropriations o yung proyektong aprobado na pero hindi pa tukoy kung saan kukunin ang pera para sa mga ito. Inalmahan ito ng ilang health reform at anti-corruption advocate at budget analyst. Binilate ang Universal Healthcare Act na pag may sobra daw po ay dapat po pababain ng premium and expand ng benefits. Hindi nyo pwede po siyang ilagay kahit saan. Maling-mali yung ginagawa nila ngayon. Very disappointing nga kasi yung kukuhanin pa nilang pondo is the subsidy.
which is supposed to cover the premium of yung mga kababayan nating mahihirap. Noong Mayo, niremit ng PhilHealth ang unang tranche na 20 billion pesos at nakatakdang isauli ang natitirang halaga hanggang sa May 2025. Nakakaiyak kong isipin, ang dami hong mga mahihirap na Pilipino ang nag-iipon para makabayad ho ng kanilang premium. Tapos malalaman mo may excess funds pala ng PhilHealth na 90 billion. Tapos ilalagay lang doon ho sa unprogrammed funds or appropriation ng ating mga legislators. Nasa naman ho ang puso ninyo? Nakatakdang mag-file ng kaso sa Korte Suprema ang grupo ni na Dr. Liachon at Professor Magno ngayong linggo para questionin ang constitutionality ng hakbang na ito ng Department of Finance. Tugon ng PhilHealth, sumusunod lang daw sila sa batas. Hindi rin daw sila nagkukulang sa serbisyo sa lahat ng mga miyembro nito. Ito'y pagsunod sa General Appropriations Act of 2024, hindi kailanman maaapektuhan ng nasabi pong transfer. No? Ito pong ating operations, hindi po maaapektuhan yung pagbabayad natin ng claims, hindi po maaapektuhan yung mga benepisyo na ia-avail ng mga miyembro. Hindi rin daw galing sa kontribusyon ng mga miyembro ang sumobrang pondo kundi sa subsidy ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Finance Department na ang paggamit sa natutulog na pondo ay mas praktikal kaysa sa pangungutang o pagdaragdag ng buwis. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Inaasahang magagamit na ang Maharlika Investment Fund bago matapos ang taon, ayon kay Maharlika Investment Corporation CEO Rafael Consing Jr. Tututukan daw ng Maharlika Investment Fund ang infrastruktura para sa enerhiya, partikular na ang mga maliliit na power utility group at mga power co-op na hindi nakakabit sa grid. Yan ay para mapababa ang sigil na kuryente lalo sa malalayong lugar at magkaroon ng rural development. Mag-i-invest din sa digital infrastructure ang MIF, lalo na po sa mga malalayo at mahihirap na lugar. Pati sa healthcare sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa mga ospital at clinic sa mga LGU. 5 sa 9 na board members ng Maharlika Investment Corporation ang manggagaling sa pribadong sektor. Sasailalim ito sa audit ng COA at ng external auditor at mag-uulat din sa Kongreso kada 6 na buwan. Ipinakilala na ang unang 5 pelikulang pasok sa 2024 Metro Manila Film Festival, kasama ang GMA Pictures entry na Green Bones. Pagbibidahan niya ni na Dennis Trillo, Sofia Pablo at isang pang surpresang big star. Makichika kay Lars Santiago. Bata ako, buhay. Kasunod ng tagumpay ng pelikulang Firefly na itinanghal na Best Picture sa 2023 Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival 2024, may bagong pelikulang handog ang GMA Pictures sa darating na Kapaskuhan. Yan ang pelikulang Green Bones na isa sa unang 5 official entries sa 2024 MMFF. Sa paglulunsad ng 50th year ng taunang film festival, tinanggap ni na GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion, ang plaque of recognition para sa pelikula. It's from the same makers of Firefly. Same creative team. Pero of course, ito naman ay minentor ito ni Sir Ricky Lee. Kaya may pagka malalim talaga itong pelikulang ito. Feel good. Talagang we want to give another very, very good quality film for this year's Metro Manila Film Festival. Bibida sa Green Bones sina Kapuso Drama King Dennis Trillo, Sofia Pablo at isa pang big star. Yes, surprise kung sino yung isa. We will announce it soon. May katandem dyan si Dennis Trillo. One of our big stars. Yes. I-announce natin yan soon. Bukod sa Green Bones, pasok din as official entries ang And the Breadwinner Is na pangungunahan ni na Vice Ganda at Eugene Domingo. Himala, isang musikal kung saan bida sina Aisel Santos at Between Escalante.
The Kingdom nina Vic Soto at Piolo Pascual at ang Mixed Frequencies Haunted Hospital nina Enrique Hill, Jane De Leon at Rob Gomez. Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos bilang pagbibigay suporta sa local movie industry. Lor Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat, Iya. Salamat, Iya. Yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.